Naisa batas na ang Academy Recovery and Accessible Learning o ARAL. At dahil dyan, kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na makatutulong ito para maiangat ang kalidad na edukasyon sa Pilipinas. Layunin din itong mas mapahusay pa ang kasanayan ng mga estudyanteng Pinoy sa reading comprehension, mathematics at science. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, isa ng ganap na batas ang Academic Recovery and Accessible Learning o yung tinatawag na ARAL Program Bill. Ito raw ay simula na ng pagtataguyod ng karapatan ng bawat batang Pilipino para sa mataas na kalidad ng edukasyon. We gather to provide every child in the country with the education that they deserve and that they have a right to, empowering them to shape a future where learning is not a privilege, but it is a right, and where every young mind can flourish. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12028 o ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa isang seremonya sa Malacanang. Magbibigay ito ng academic support program para sa mga mag-aaral na bumagsak o bahagyang nakapasa sa kanilang mga pagsusulit. Anya, accessible ito para sa lahat. With the signing of the ARAL law, we embark on a definitive journey to champion the right of every Filipino child to quality education, ensuring as well that it is accessible to all. At the heart of this law lies a steadfast commitment to a free and effective learning intervention for our learners from kindergarten to grade 10 within our public education system. Magugunita na noong 2018 ay inihayag ng Program for International Student Assessment o PISA na 75% ng mga mag-aaral na Pilipino ay nasa pinakamababang antas ng kasanayan sa pagbasa, matematika at agham. This disheartening trend remained alarmingly the same, highlighting the urgency of the learning crisis that we confront today. It is imperative, therefore, that we acknowledge this massive challenge, determine the necessary steps, and prioritize the implementation of learning interventions. Binigyan din ng Pangulo ng edukasyon ang pinakadakilang pamana sa mga kabataang Pilipino. Hangad ng Pangulo para sa mga kabataan na gamitin ang programa upang makamit nila ang tagumpay. Bilang ama, edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maaari naming iwanan sa inyo. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Ito ay uhubog sa inyong kakayahang harapin ang anumang hamon ng buhay at makapaglingkod ng tapat sa ating bansa. Pinasalamatan naman niya ang mga senador at kongresista sa pagpasa ng mga bill para sa maayos na sistema ng edukasyon sa bansa alinsunod sa mithiin ng gobyerno. Hiniling din ng Pangulo ang pakikipagtulungan ng mga tutor, guro, local government units, magulang at sa lahat ng stakeholders para sa pagtatagumpay ng batas. Let us collectively aspire to build a bagong Pilipinas, one where education serves as the cornerstone of our nation's progress. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind, and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. And House Bill number 8. Alex, hinihikayat naman ni DepEd Secretary Sani Angara ang mga tutor, gayon din yung mga teacher na naghihintay ng licensure examination na mag-apply na tutor sa ilalim nitong programang ito dahil kailangan nila ng maraming mga magtuturo dito sa ARAL program. Alex? Okay, Eden, bukod sa dahil napirmahan na yung batas na yan, no? Dahil may nabanggit sa akin si Congressman Romulo ng Pasig na siya rin ay pinupush niya ito para pagandahin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Yung bawasan ng curriculum ng ating mga estudyante, yan ba'y nasa isip rin ng Malacanang? Alex, pardon, anong curriculum yung binabanggit mo?
Yung gusto nilang pag-igihan ng ating Department of Education ay yung reading comprehension, math at science. At yung iba, tanggalin na para at least doon makafocus ang ating mga estudyante. May ganun bang planong Malacanang? Doon sa Bill, Alex, hindi naman nabanggit yan. Basta ang tututukan ay yung mga sa reading comprehension, yung math and science, kung saan dito nga nakita na talagang mababa yung ating mga estudyante doon sa resulta ng PISA, hindi lamang isang beses, kundi 2 beses yung resulta na kung saan ay nakita ng Pangulo yung pababang trend ng comprehension ng ating mga estudyante. Kaya naman itong aral bill na ito ay nakikita nilang paraan upang maiangat yung kalidad ng edukasyon sa ating mga estudyante. Okay, Eden, pahabol ko na lang dahil ikay mata ng Malacanang. Oh, may reaksyon na bang Malacanang ukol dito sa naging pahayag ni VP Sara? Alex, kanina napakarami ng mga ipina-follow up na tanong kaugnay nga ng pahayag ni VP Sara, pero walang reaksyon ang Malacanang kaugnay ng issue na yan. Kaninang umaga ay na-cover natin si PBBM doon sa isang event sa World Trade Center, pero nag-beg off siya at hindi nagbigay ng ambush interview. In-expect natin kasi na tayo ay mapaghihintulutang makapag-ambush, pero hindi pa namin alam na meron palang nakatakdang press con or interview si VP Sara. So sabi lang ay wag na muna sa ngayon, kaya hindi na rin kami nagpumilit. Pagkatapos ng press con ni VP Sara, nag-follow up tayo sa GC ng Malacanang Press Corps kaugnay ng mga nabanggit nga ng Vice Presidente, pero ang itinugon ni OIC Secretary Chavez ay wala pang reaksyon ang Office of the President kaugnay ng mga issue na yan. Okay, maraming salamat sa Eden Santos, mata natin dyan sa Malacanang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.